Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid, sa ating Panginoon Hesus Cristo. And we know that today is Sunday and it is the day of the Lord. And we are here to worship Him in spirit and in truth. And one way to worship God is to sing praises unto Him. Even though we do not know how to sing muna tayo, but God has given us the voices to sing and to use it to praise our Lord Jesus Christ. As we know, our Lord Jesus Christ, gusto niya ang pagkakanta. Kaya sa Ephesians 5:19, sabi niya, we have to sing, and when we sing, it must come from the deepest chamber of our hearts, knowing the lyrics of the song. Ayan po ang pagkakanta natin. No? Hindi yung pagkanta natin, ganyan, parang patay, hindi po. Dapat we know the lyrics of the song and we feel in our hearts. So let's start. 77, Hallelujah, praise Jehovah. Hallelujah, sing. Hallelujah, praise Jehovah. From the heavens, praise His name. Praise Jehovah in the highest. All His angels praise proclaim.
142. I'll put Jesus first. Dito last sanda. Tumakbir tayo sa amin. Tayo tayo ni Brother Andy for the closing prayer. Opening prayer. 142. Thou world sing, thou world all about me as now upon you. Its precious ring pain, its wisdom, its faith, I see a foundation that steadfast and sure. I put Jesus first in my life. In all that I say, in all that I do, throughout the world of toil and strife, by day and by night, to trust in His might, I put Jesus first in my life. Thy Lord Jesus died my salvation to me. He went in my stead through Calvary and bled, compels me to give up all sin. I put Jesus first in my life. In all that I say, in all that I do, throughout the world of toil and strife, by day and by night, through trust in His might, I put Jesus first in my life. I know there's a hope for the ransom and blessed when death is no more, when struggle is o'er, for those who love Jesus and give Him their best. I put Jesus first in my life. In all that I say, in all that I do, throughout the world of toil and strife, by day and by night, through trust in His might, I put Jesus first in my life. Lord, tribulations continue each day, though pleasures may fall, though evil and fraud, His grace will protect me forever and day. I put Jesus first in my life. In all that I say, in all that I do, throughout the world of toil and strife, by day and by night, through trust in His might,
kararat tayo. Amani nga nilangitan, pagyamanin mo manin Ama, idepe nga oras, ikaadam, tinagbabetan ni Ama. Pagyamanin mi met Ama, tinasayak na kakadkad mi. Kastamentin Ama, ti pinipapaay mo, ti kang gunaan kasapulan. Agawin na bendisyon itong paserte dete nga pinag dayaw mi ka Ama, bendisyon ng met ni kita awang paita, nakabayan ko maapo, iamay ita dito, tapos tekasta, makadaanong danto met ang mga sinasasalan at ken si kakakapkan. Bendisyon ng met Ama, di kita tutubo, iti ubing Ama ng nangguna, iti pinagbasa, nakastamentin, kaditi ang lakay, pagpakitap. Oo, Ama, si karaeng, ti mang nakabaling kadagan, isublim ka dinigit na pagpugaw niyo sa saluan, ken bigpigsa. Patigken, ti pamumati ni tapong tikasta, madadaan kami na aksirbi, pakawanin na kautap amin. Nagbasuhan mi, ken nagtutukanan mi, ti padang ita, nang nangguna ako, sangman. Ken adayutan kami nga kautan nyaman nga pagpigdadan, pagbasuhan, pagdaksan. Kay sagsagma ka naman, dakas ka kami ti tao, gamunyo iti pasukot na dakas ka rin. O amaya dadayon na kami kit kali, iti kagamitan ng nangunan iti pagbagyo ginginet, gayayos, kirang, bisi, kinaduma-duma pa yung nasaksakit ako ng nangunan at tarapanawin. Alwadang, andadan na kami kumaako. O ama, bendisyon namin, iti may kaskasaba kada kami iti punpunto masaong, ikam kumamit iti nananay nga silid kanila, nagkamong ti kasta, maawat na kanila, inuawat ang tanyaman, pag-anak kada kami naman. Iti daytoy nga daw, kaya't bimanan epek sa king kaama, iti pinagyaman mi, iti anyaman, nagda kada kami. Oo, matagabayan na kami iti kampa nagbibiyag. Tulungan na kami pinasaksakan, may pinagbibiyag ni Ama. Kastameten, dawatin kadi, dawatin mi, na bendisyon ng tanyaman, na pamastakan mi, trabaho mi, kananyaman na kagamitin mi. Bendisyon ng may tigiti. Preachers, nang nanguna ako, iti, dito yung Pilipinas, kastameten, di ba kasi ito tao. Bendisyon ng kadimit ako, di ba Rudy, ken Sister Testa, ayaman, no, ayam daman itatanga daw ang magsapa. Bendisyon ng amin, o, amin na, iglesia, mga kaskasaba, ito punong sa ang tulong na takabayan na kami tanyaman na pinagbibigyan niya. O Ama, subwin kadimit, itinapupukaw niya sa sarong at Ama, nang nangyong nakadala niya senior citizen. Subwin niya, hindi ka Ama, iti dayakin gloria, ito patigalagan niya sa Kristo na pumi. Daw-dawatin, pataasan ito. Amen. 667, our book, Lord, I believe. When we behold, sing, when we behold the wonders of creation, the flowers that bloom, the raindrops sustain gold, the spacious sky, and large perpetuation, we cannot bound that have controlled it all. Lord, I believe. Lord, I believe. Yes, I believe. Yes, I believe. I cannot doubt. I cannot doubt. Or be deceived. Or be deceived. I have seen.
I need thee, oh, I need thee. Every hour I need thee. Oh, blessing of my Savior, I come to thee. I need thee every hour, most holy one. Make me thine indeed, thou blessed Son. I need thee, oh, I need thee. Every hour I need thee. Oh, blessing of my Savior, I come to thee. Just now call our preacher, Brother Mark, to share with us the word of God. Good morning po mga kapatid. Mga kailangan. So, ako po muli yung makakasama nyo or magtuturo for Road to Sunday kung ako pa rin next week. Ano ba lang? Okay lang. Hindi ko din expect na two Sundays pala na mawawala sila papa. So, ganun pa man, always na nandiyan naman po tayong lahat na tumulong sa gawain. Hindi lamang ako, kasi lahat po tayo. So, ngayon po mga kapatid, ito po yung ating topic. Ang sabi po dyan, makita ba mga kapatid? Maliwanag. Or natin yung sa ilaw. Mas maliwanag. Kahit di nyo na makita yung mukha ko. Ayan. Ayan. So, what kind of servant are you? Iwan ko yung outline ko. So, ito po yung katanungan po natin sa umagang ito. Pero bago po yan mga kapatid, unahan po na yung mga elders na magsabi. So, baka inaantay nyo yung gusto nyo i-share yung live po natin. So, simula po ngayon, wala na po tayong live. So, recorded na lang po yung gagawin natin. And then, siguro mamaya or kung kailan kailangan sa RPC, yung video, doon ko lang po i-upload. Dahil nga po sa kadahilanan na kuminsan nagiging dahilan na rin ng iba na hindi mag-attend ng timong dahil may live naman. Ano po? So, maganda yung sinabi ni Brother Keith noon. Siya yung nagsabi na doon din sa kanila, ginawa din nila sa pandemic yung nagla-live stream sila. Pero after pandemic, tinanggal na nila dahil yun din yung naging problema. So, yun yung napag-usapan po namin ng mga elders last Wednesday. So, yun po yung gagawin po natin ngayon. Pero nandun pa rin po sa YouTube natin. Antayin nyo lang na ma-upload po mga kapatid. So, balik po tayo sa topic natin. Sabi niya, anong klaseng alagad po ba tayo? Hindi alipin na. Bakit kasi pagpakinggan, pag alipin yung gamitin mong Tagalog, ng servant. Kundi tayo po ay mga alagad ng Diyos. So, anong klase po ng alagad ang bawat isa po sa atin? Yun po yung ating titignan. But, doon po mamaya sa part na pagsagot natin dyan, titignan natin yun sa
negative side po niya. Pero gagamitin po natin yung negative na yun into a positive way. Diba? Dahil alam naman po natin, sabi nga ng Bible, everything happens for a reason. Lahat po ng mga bagay na nangyayari po sa atin, sa ating paligid, sa bawat isa, may dahilan ng Diyos. Di po ba? So sa ating panimula po mga kapatid, sabi po niya dyan, do you feel like a second-class citizen? Ano po bang ibig sabihin ng second-class citizen? Diba, tayo, bilang mga Kristiyano, we are the citizens of the kingdom of God. Kaya ang tanong, ano po ba yung kingdom of God? The church. Diba? Tayo yung mga Tagalog ng citizen. Mamamayan. Mamamayan ang kahayaan ng Diyos. Pero ang tanong, ang tingin po ba natin sa ating mga sarili is second-class citizen lamang po tayo? Anong ibig sabihin po ng second-class citizen? Tinignan ko po sa dictionary. According sa dictionary, kapag tinang po natin, sabi niya, they lack many civil rights commonly given to the dominant social group or a member of minority group who is denied the social, political, and economic benefits of the society. So, kumbaga, tawag dito, sila lamang, or tingin ba natin sa ating mga sarili is tayo yung dine-deny sa mga maaari nating matanggap or sa mga maaari nating gawin sa loob ng iglesia. Yung kumbaga, nilalagay natin yung ating sarili bilang kumbaga lower class sa loob ng iglesia. Ganun po ba yung tingin po natin sa ating mga sarili mga kapatid bilang mga Kristiyano dito po sa iglesia ng ating Panginoong Jesus? Hindi ba natin natatanggap yung benefit na para sa atin sa loob ng iglesia? Yun ba yung tingin po natin sa ating mga sarili? Or, sabi po niyan, or a submissive servant. Tayo po ba ay yung mga sunod-sunuran na lamang ng mga alagad or ng mga Kristiyano na kung anong sabihin nung akala natin mas mataas sa atin, yun na yung ating gagawin na hindi na tayo mag-iisip kung ito ba yung makakatulong ba sa atin or makakasama sa atin. Diba? Yan po yung katanungan na atin po titignan mga kapatid. Now, when it comes to serving in the church, some people will do anything. Diba? May mga Kristiyano na kung maaari, lahat ng trabaho gusto niyang gawin. Gusto niyang mangaral, gusto niyang magpakanta, gusto niyang mag-lead ng prayer. Gusto pa niya siya maglinis na ng kapilya. Pero bang ganun sa ating mga kapatid? Siguro yung tatlo, okay. Pero yung huli, siguro, upas muna dyan, yung maglinis ng kapilya. Bahala na si Sister Rosa yan. Siya nang bahala maglinis. Diba? Pero may mga ganon. Some people will do anything. Yan, yung unang picture, kung nakikita nyo. Gusto niya sa kanya lahat ng trabaho. Some will do a few things. Diba? Lalong problema. Kung hindi lahat gagawin mo, basta gumawa ka ng mga bagay na gusto mong gawin. Some will do a few things. Kumbaga yun. Hindi ka nga nagsusoli, sumama ka. Diba? Sabi nga ni Brother Flor kanina, part ng ating worship, pagsamba sa Diyos is yung pag-awit. Diba? So hindi man tayo tumatayo dito sa harapan, at least ginagawa natin yung tungkulin natin sa ating mga upuan, umaawit ng papuri sa Diyos. Or, others want to do certain things, or mas masama, they won't do anything. Kaya anong ginagawa po nila mga kapatid, kinakalabit nung nasa likod. Sa cellphone, yan, kinakalabit nung nasa likod, anong ginagawa? Natutulog. Bakit? Ayaw mag-participate sa gawain. Diba? Maaaring mga ganun mga kapatid. Kumbaga, yung iba, sabi lang kung hindi ako magiging elder, hindi na lang ako magtatrabaho, wala na lang akong gagawin. Kung hindi ako song leader, hindi na rin ako magpa-participate sa awitan. Diba? Sa kabaliktaran naman nun mga kapatid, sa atin dito mga kapatid, hindi naman yung mga elders, kami na mga preachers, di naman namin kilala kung sino talaga yung magagaling umawit sa ating lahat. Diba? So, kung magaling kang umawit, marunong ka mag-lead ng kanta,
Di sabihin mo kay Brother Flor, magaling ako kumanta, pwede ba ako mag-lead ng kanta naman? Doon po sa amin sa Palca, meron po kami na-baptize na binata pa, 70 years old. Eh, bagong baptize, gusto niyang mag-join sa awitan. Pero hindi pa niya alam yung tono ng kanta, pero umaawit siya. Problema siya, pinakamalakas ang boses. Yan yung problema. Hindi niya alam yung tono ng kanta, pero may boses siya. Maganda yung boses niya, maganda siya umawit. So, anong ginawa namin? Nag-record kumuha kami ng mga mga music sa YouTube na ibinigay namin sa kanya, tapos inuwi niya yung songbook. Mamaya kung malalaman kong pasabi ka. Kasi mamaya siya mag-ulit ng kanta. Titignan ko ka. So, at least, he's willing. Gusto niya na mag-join sa awitan. Gusto din niya mag-lead ng kanta. Nasubukan na nga niya nag-lead ng prayer for the first time 2 weeks ago. Hindi namin inaasahan na sasabihin niya, Brad, ako nang mag-lead ng prayer. Diba? Napakaganda ng gano'n, yung interesado, yung isang tao na gumawa or tumulong sa gawain sa iglesia. Diba? Huwag natin isipin na si Brad Flor na lang lahat, siya na lang magpaawit lahat. Hindi, kung kaya natin magpaawit, di sabihin natin sa kanya, para sa susunod, magamit naman. Diba? Yung talento na ibinigay yun ng Diyos sa atin. Diba? Magkakaibang talento ang binigay ng Diyos sa atin. Anong kwento dun sa parable na yun? Na talent. Doon sa hindi niya ginamit yung kanyang talento. Yung ginawa ng Diyos. Yung sa kanya, ibinigay pa sa iba. Tapos itinapon pa siya dun sa dagat-dagatang ako. Gusto ko ba natin na gano'n ang mangyari sa atin? Ayaw natin, di ba? Gamitin natin yung talent natin. Kung nagagamit natin yung talento natin sa labas, nakikijoin tayo sa singing contest, nakikijoin tayo sa debate, di ba? May mga debate na gano'n. Huwag yung sa amin dancing, walang dancing dito. Ano ba yung iba, yung magaling ka sa magsalita, nagre-report ka sa loob ng eskwelahan. O di ka, kung nagagamit natin doon, edi mas maganda kung gamitin din natin dito. Diba gamitin natin yung talento natin sa pag-iglesia ng ating Panginoon. And then, sunod po natin. Ito pa nagiging problema. Human nature being what it seemingly is, Satan can manipulate our feelings, attitudes, dispositions, and mindsets. Kaya sabi ng iba is tao lang naman ako. Diba? Kung natin sabihin tao lang tayo, dahil may paraan yan. May maaari tayong gawin para hindi tayo mag-fail. Para hindi magwagis si Satanas sa pag-iisip natin, sa feelings natin, sa ugali natin. Diba? May magagawa tayo. Diba? Hindi tayo papatalo kay Satanas. Kaya nga sinasabi ng Bible, ihanda natin ating laging ating sarili doon sa maaaring mga gawin ni Satanas sa buhay po natin. Now, basahin po natin yung ating teksto. Sa 1 Corinthians chapter 12, verse 12 to verse 27. May silakan po ito mga kapatid. Sabi niya, for as the body is one and has many members, but all the members of that one body, being many, are one body, so also in Christ. So, tinutukoy po niya dito as one body, meaning the church. Diba? For by one Spirit we are all baptized into one body, whether Jews or Greeks, whether slaves or free, and have all been made into one Spirit. For in fact, the body is not one member, but many. Alam na po natin, gawin na lang po natin literal na body. Yung katawan po natin, ilang parts po ba yan mga kapatid? Yan na alam. Yan si Dr. na Saway. Baka alam niya. Tanong na sa kanya kung ilan lahat yung parts ng ating katawan. Napakarami. Di ba? So yun yung tinutukan niya. Different parts of our body, pero magkakaiba yung function. Hindi magkakapareho. Yung mata, for seeing. Yung bunganga, for chismising. Ay, para magsalita. Diba? Yung tenga, pakikinig, at iba't ibang mga parte po ng ating katawan, iba't iba po yung gamit ng mga bagay niya. And then,
Ito, if the foot should say, because I am not a hand, I am not the body, is it therefore not of the body? Tanong po yan, sagutin nyo. Dahil daw ba paa siya at hindi siya kamay, hindi na siya parte ng katawan? No, part pa rin po ng body yan. Diba? Ganun din sa tenga, sabi niya sa verse 16, I am not an eye, I am not of the body. Is it therefore not of the body? If the whole body were an eye, where would be the hearing? If the whole were hearing, where would be the smelling? So naalala ko lagi si Luis Manzano. Kasi doon sa vlog niya, may lagi siyang tinatanong. Pagpipiliin ko kayo mga kapatid, anong gusto nyo? Tatlo yung butas ng ilong nyo or isa yung butas na malaki? Ano yung gusto nyo? Tatlo daw na butas. Di mas madali mo rin nga. Tatlo na yung butas eh. Or yung isa lang yung butas niya, pero malaki. Anong gusto nyo dun mga kapatid? Diba? Or dito sa verse 17 sinasabi niya, paano kung buong katawan is mata or buong katawan is tenga? Diba? Sa cartoons na lang siguro natin nakikita yun na yung ilong is naglalakad. Diba? Ano yun sa ni Joseph ba yun? Diba? Yung buong ilong na yan. Gusto nyo ba yung katawan nyo is buong ilong? Ayaw natin, di ba? Pangit tignan. But, ginawa po ng Diyos yung buong katawan natin as perfect. Inilagay niya sa pwesto ng bawat isa doon sa tamang location. Sabi nga ni Father Rudy, gusto niyo yung bunganga niyo katabi ng butas sa likod niyo? Delikado. Diba? Mahirap yun. Diba? Kaya baliktarin niya yung ilong natin. Diba? Yung sabi niya, gusto natin baliktarin yung ilong natin kapag umulan, sasaluhin natin tubig. Diba? Ayaw natin mga kapatid. But, inilagay po ng Diyos yung parts ng katawan natin in the right position. But now, sabi niya, God has set the members, each one of them in the body, just as He pleased. Diba? According to the plan of God, ginawa po niya ng perfect yung ating katawan. If there were all one member, or would the body be? But now, indeed, there are many members, yet one body. And the eye cannot say to the hand, I have no need of you. Nor again, the head to the feet, I have no need of you. Kayo kung mga kapatid, tanungin ko, meron kayong part ng katawan nyo na hinihiling nyo na sana wala na lang? Meron kahit pinakamaliit na part, meron ba? Yung appendix. Okay. Gusto nyo isa lang yung kidney nyo? Gusto nyo wala kayong puso? Diba yung pagsasalita natin, wala kang puso. Literal yun. Pero kung literal na gawin natin, wala tayong puso. Ano mangyayari? Wala nang magpa-pump ng blood sa buong katawan natin. Diba? So may function lahat. Diba? Hindi pwedeng sabihin nung ulo sa paa na hindi kita kailangan. Diba? May harap yun kapag wala kang paa. No much, sabi niya, rather those members of the body which seem to be weaker are necessary. And those members of the body which we think to be less honorable, on this we bestow greater honor, and our unpresentable parts have greater modesty. Sinerge ko po yung pinakamaliit na part ng katawan po natin. Hindi kasama yung cells dahil madami naman sa katawan natin. Yung pinakamaliit, tapos kakaunti lang. Yung nakita ko is, yung kung tama po to, pineal gland, sabi niya. Pinakamaliit daw na part ng katawan natin na mahanap sa gitna ng utak natin. Hindi natin nakikita, pinakamaliit, pero pinakamahalaga. Diba kapag nauuntok yung isang tao, anong gagawin kagad? CT scan. Bakit? Dahil kahit may maliit na dugo na namuo sa ulo, delikado. Diba? So, yung pinakamaliit, so kung yung pa lamang, problema na tayo, paano pa kaya kung hindi mag-function or gumana yung
yung gland na sinasabi pinakamaliit sa utak po natin. Sinabi niya po dito, it is the main site for the secretion of melatonin. Hindi ko alam po ano yun. Basta yun. It is the main site for the secretion of melatonin that controls the internal clock of the body. Yun po yung function ng pinakamaliit na part ng ating katawan. Yan naman po yung pinakamalaki. Pinakamalaki, yun yung pinaka-expose. Seed, balat po natin. Diba? Yan yung expose sa lahat ng mga bagay. Pero, pinakamaliit man, pinakamalaki, still, may function yan. Diba? And then, next, but our presentable parts have no need, but God composed the body, having given greater honor to the part which lacks it, that there should be no schism or division in the body, but the members should have the same care for one another. Diba, halimbawa, yung mata mo, may init dyan, nasisilaw ka, anong tutulong? Yung kamay. Bakit? Tatakpan mo. Tatakpan mo. O wala kang shades. Yung kamay ang pantakip mo. Diba? Ano pa ba? Yan, magulo yung buhok mo. Sinong tutulong? Kamay. Di ba yung paa? Yung paa mo, yung pang-supply mo. Diba? So, ganun pang mga kapatid. Yung sinasabi niya dyan sa verse 25, that the members should have the same care for one another. And if one member suffers, all the members suffer with it. Ito nga, naranasan ko nung bakasyon ng mga bata dahil walang masyadong gawain, hindi lumalabas, nagtrabaho ko. May kinakat ako na ganyan ng cutter. Tapos biglang may tumawag. Napatingin ako, eksakto pag slice ko ng ganon, hindi ko nakita, ito. Hindi ko lang, hindi na nakikita. Na-slice yan. O dugo, yung lumalabas ilang days na tuloy-tuloy na dumudugo. So, anong pakiramdam ko? Anong nakaramdam nun? Yung kamay lang ba? Ay yung daliri lang ba? Hindi, yung whole body. Buong katawan ko, naramdaman yun ng ilang days. Diba? Mabuti nga, gumaling na ngayon eh. Patunay na wala ang diabetes. Dahil kung may diabetes ka, di gaganin yan eh. So, ganun po mga kapatid. If one member suffers, sabi niya, all the members suffer with it. For if one member is honored, all the members rejoice with it. Kabaliktaan naman nun, if one member is sick o napahiya, buong katawan ay papahiya. Malala niyo siguro yung mga wala ng midweek, paalala ko lang. Yung example ni brother na Jeremy Padera. Yung sabi niya na kapag gumawa, bilang Kristiyano, kapag gumawa ako ng kalokohan sa labas at nakita ng iba at pinagsabihan ako or pinahiya ako lang ba yung apektado? Hindi. Buong iglesia, buong Church of Christ, maapektuhan doon sa ginawa ng isang member na kalokohan sa labas. Diba? Ito ang kwento ni Brother Robert, totoong nangyari sa kanila. Merong isang member daw na lagi nag-i-invite ng gimong ng Sunday. Every Saturday, nag-i-invite siya ng mga gustong mag-attend sa congregation nila. And then, one Sunday, may nakakita sa kanya. Saan siya nakita? Sa bukid. Bakit siya nasa bukid? Dahil ang daily daw doon sa mga nagtatanim is 300. Pinoperan daw siya ng 600. So, hindi siya nakikimong. Pumunta siya sa bukid. And then, one time, may nakakita sa kanya na yung nakakita sa kanya is yung ini-invite niya na pumunta doon sa church. Ang sabi daw itong tao, Brad, bakit ka lang dito? Di ba Sunday ngayon? Diba? Anong makikita yun doon mga kapatid? Hindi maganda yung pinakita niya, halimbawa. Again, katulad po niya dyan, who is affected? The church. Ganun din pala yung mga nag-i-invite sa akin. Di ba? Baka ganun din silang lahat. Di ba? Maaaring ganun po yung isipin nila mga kapatid. Now, verse 27, now you are the body of Christ and members individually. So, individually, katulad po ng katawan, we have different functions sa church. Now,
people who did not get what they wanted. Tanong ko muna mga kapatid, ang mga bata, kapag may gusto sila at hindi natin naibigay, anong ginagawa nila? Umiiyak, nagwawala, nagagalit. Meron din mga ganong mga Kristiyano. Yung sabi ni Pedro na mga baby pa na mga Kristiyano. Baby hindi ibig sabihin bagong baptize. Baby pa sa pagka-Christian. Immature. Yan, yung baby pa rin Christian or immature Christians. Na kapag hindi nila nakuha yung gusto nilang makuha o hindi nila magawa yung gusto nilang gawin sa iglesia, hindi naman nagtatampo sila. Nagagalit sila, umaalis sila. Di ba? Ganun mga kapatid. Tignan natin yung mga halimbawa. 1, 2, 3, 4 yata ko. May sila mga kapatid na hindi nila nakuha yung gusto nilang makuha pero tinanggap nila. First is David. Sa 1 Chronicles chapter 28, mababasa po natin dyan na sa verse 1, tinipon ko ni David ang lahat po ng kasundaluan niya. Lahat ng mga tribo ng Israel, tinipon ko na. Ilan bang tribes ng Israel? 12. But dahil iisa pa lamang, mag-iisa pa lang ang nation of Israel noon, but composed of 12 tribes. So lahat po yun tinipon niya. Doon sa verse 2, ito po yung sabi niya. Hindi ko na po nilagay yung mga verses na. Then King David rose to his feet and said, "Hear me, my brothers and my people. I had it in my heart to build a house of rest for the ark of the covenant of the Lord, and for the footstool of our God, and I made preparations for the building." Ano yung gustong itayo ni David? Temple, yung templo ng Diyos. Diba gusto niyang itayo yung templo ng Diyos? Yun yung hangad niya. Sabi niya po dito, I had it in my heart to build a house. But, verse 3 ang sabi, but God said to me, you may not build a house for my name. Gusto niyang itayo, pero ang sabi ng Diyos sa kanya, hindi pwede. And then, for you are a man of war and have shed blood. Yun yung dahilan. Kaya hindi ka pwedeng magtayo ng templo dahil dumanak ang dugo sa iyong kamay. Ang tanong, paano nakilala sa Israel si David? Nung pinatay na si Goliath, unang-una pa lamang, patay na napagpaslang na, pagpatay na yung naikwento patungkol kay David. Kaya nga pinagbawalan siya na magtayo ng templo. So, sino yung pinagkalooban ng karapatan na magtayo ng templo? Sa verse 5, sabi niya, for he has chosen Solomon, my son. Anong ibig sabihin ng pangalang Solomon? Yung ibig sabihin po nun is, sa short name niya is Shalom, means peace or peaceful or friend of God. Yun po yung ibig sabihin ng pangalang Solomon. Pero, may iba pa pong pinangalan kay Solomon, pinangalanan ni Nathan sa 2 Samuel chapter 12 verse 24. Baka lamang po matanong sa December to. O ba, huwag nyo nang kalimutan. Anong ibang pangalan ni Solomon? Jedaiah. Yung kung tama yung pagka-pronounce ko, Jedaiah. Yan yung pangalan na ibinigay ni Nathan kay Solomon. Pero, pinangalanan ni David na Solomon, itong anak niya. At yun yung nagpatuloy. Diba? So, yun lang, dagdag ko lang. So, pinili ng Diyos si Solomon na magtayo ng templo. Pero itong nalaman ni David na hindi siya pwedeng magtayo ng templo, itinigil na ba niya yung hangarin niya na may tayo pa yung templo? Hindi siya na-discourage, hindi siya nagtampo sa Diyos, dahil hindi pinagkatiwala ng Diyos sa kanya yung templo. Bagkus, doon sa binasa natin kanina, he made preparations. Naghanda po siya. Inihanda po niya yung mga gagamitin ni Solomon sa pagtatayo ng templo. Sa chapter 29 po mga kapatid, sa verse 1 pala, mababasa na natin yung mga ginawa ni David para doon sa templo. Sabi po doon,
bata pa itong aking anak at wala pa sa pag-iisip niya yung mga kinakailangan gawin. So habang bata siya, anong gagawin ko? Ihanda ko na lahat-lahat ng mga kailangan niya. Yung mga ginto, yung mga silver, yung mga baso, lahat-lahat ng mga kinakailangan ng aking anak, itatayo ko na. Diba? So anong ginawa niya mga kapatid? Prepare niya yung mga bagay for the next generation. May napanood ako sa Jessica Soho ba yun? Yung isang lalaki na sa Paete, hindi ko alam kung saan yung lugar ng Paete, Quezon, Paete. Magkakaiba na yung Rizal. Basta sa Paete, yung mga nag-uukit. Nandun yung pinakamagaling na mag-uukit sa Pilipinas. Ang nakalungkot doon, pinabayaran siya ng 500, pero yung inuukit niya, binibenta na 50,000, 100,000, napaka-unfair. Ang 500 pesos, nag-ukit siya, ang ganda ng ukit niya, bibenta nila 100,000. Siningin ko lang yun. So, the next day, sabi nung isang lalaki doon, dahil ngayon sa panahon po namin, bawal na magpukol ng kahoy. Kahit nasa bakuran mo yung kahoy, bawal yan magkinso. Dahil kapag nahuli ka, na pinuputol mo yung kahoy, sa loob mismo ng bahay mo, huhuliin ka ng DNR. Bawal na po yun. So, ang ginawa nitong tao ko, dahil curving, wood curving. Kaya wood curving dahil kailangan mo ng wood. So, saan sila kukuha ng kahoy? So, ang ginawa niya, nagtanim siya ng mga punong kahoy. Pero yung punong kahoy na yun, ilang taon bago lumaki? 5 years, 10 years, maliit pa yun. 20 years, 30 years. Pero sabi niya, yung mga pinayokong punong kahoy ngayon, hindi na para sa akin to. Para sa mga susunod na generasyon na. Para may magamit sila sa pag-uukit, sabi niya. Kumbaga, parang ganun si David. Inihanda na niya lahat ng kailangan dito, pilak, at lahat ng mga bagay na kailangan ni Solomon para pag lumaki si Solomon at naging hari na ng Israel, madali na niya matatapos yung gawain. Diba? Again, hindi po siya na-discourage. Sabi po dyan, he did not get what he wanted. Pero gumawa siya ng paraan para lamang makatulong siya doon sa taong pinili ng Diyos na magtatayo ng templo. Next po na kwento is sa Mark chapter 5. The demon possessed men. Sabi po niya dyan mga kapatid. Sa verse 1 to verse 20 po yan mga kapatid. So, itong taong ito, sabi po ng Bible, sabi po dyan sa Mark chapter 5, na ito po ay na-possess ng unclean spirit doon po sa verse 3. And, sa verse 2. And verse 3 sabi niya, he lived among the tombs. And no one could bind him anymore, not even with chains. So, ano pong ibig sabihin doon? Talagang nagwawala ang taong ito. So, kailangan nilang ilagay sa isang lugar kung saan hindi siya makakapanakit. Sabi pa nga po dyan mga kapatid, nilagyan na siya ng chains, ng shackles, pero ang ginagawa niya, nakakawala pa rin, ganun siya kalakas. Diba? And then, sa verse 4 din na yan, sabi niya, no one had the strength to subdue him. Wala talagang makakontrol sa kanya, walang makapigil sa kanya. Diba? Sa panahon po natin ngayon, may mga ganyan may mga mental health problem. Hindi sila napopossess ng demon dahil wala na po yan. May mga mental health problems, may napanood pa nga po ako na isang dalaga na nagka-problema sa pag-isip, hindi nila makontrol, gumawa sila ng sarili niyang bahay. Yung bahay niya walang pintuan, maliit lang na bintana, ikinulong na po siya doon. Ganun yung ginawa. So imagine nyo na lang po yung mga kapatid na parang ganito yung nangyayari sa lalaking ito. Verse 5, sabi niya, night and day among the tombs and on the mountains, he was also crying out loud and cutting himself. Pinapahirapan po niya yung kanyang sarili. And verse 6, and when he saw Jesus from afar off, he ran and fell down before him and crying out with a loud voice. At sino niyo po yung sasabihin niya? What have you done with me, Jesus, Son of the Most
I adjure you by God, do not torment me. Ano po yung sabi niya mga kapatid? Jesus, Son of the Most High God. Buti pa, yung unclean spirit, nakikilala niya si Jesus as God. Pero yung mga Pharisees, mga Sadducees, mga kapwa niya Hudyo, mga kababayan niya, hindi siya kinikilala God. Diba? Buti pa nga yun, nakikilala kahit sa pamunto natin ngayon. Hindi sila kinikilala si Jesus as God. Diba? Eh, sabi naman ng iba, hindi naman kami unclean spirit, brother. Hindi yun yung ibig sabihin ko. Diba? Kung sila nga nakakilala, tayo pa kaya na tao, diba? And then, I adjure you by God, do not torment me. So, nagmamakaawa siya sa Diyos, nagmamakaawa siya kay Jesus, dahil alam niya na may kapangyarihan si Jesus na pwede niyang sirain, patayin, or wasakin yung unclean spirit na ito. Diba? Mayroong kapangyarihan si Jesus na gano'n. And then sabi niya, for you say to him, come out of the man, you unclean spirit. And Jesus asked him, what is your name? He replied, my name is Legion, for we are many. Anong ibig sabihin ng name na Legion? Meaning, marami sila. Doon sa isang meaning sa dictionary, sabi niya, Legion means a Roman army composed of 30 to 50,000 soldiers. So, ganun karami. Pero dito, makikita natin mamaya kung gano'ng karami. Kung ilan yung baboy, ganun karami yung unclean spirit. Diba? And then, sabi niya, and he begged him earnestly not to send them out of the country. Now a great herd of pigs was feeding there on the hillside, and they begged him, saying, send us to the pigs, let us enter to it. Bakit ngayon nila hindi na mapunta na lang sa mga baboy? Dahil ayaw nilang mamatay. Ayaw nilang mawala. Kaya ano ba nangyari? So, pinayagan ni Jesus na mapunta sila doon. And the unclean spirit came out and entered the pigs and herd, numbering about 2,000. So, ganun karami. Yung nag-possess doon sa nag-iisang tao, 2,000 unclean spirits. Kaya nga, pinapahirapan siya, kaya nga napakalakas niya, kaya nga sinusugat na niya yung kanyang sarili para lamang siguro masaktan yung mga espiritu, lumalis na. Mga ganun mga kamalit, ganun karami yung unclean spirit na pumunta sa kanya. And then, they rushed down, they stepped back into the sea and drowned in the sea. Akala nila makakaligtas sila, di ba? Ano na nangyari? Patay pa rin. Namatay pa rin po sila mga kapatid. So, napagaling na yung tao ko. Bumaba po tayo sa verse 18. As he was getting into the boat, the man who had been possessed with a demon begged him that he might be with him. Anong gusto ng lalaki? Sumama kay Jesus. Anong sagot ni Jesus? And he did not permit him. Gusto mong sumama? Pero sasabihin sa'yo, hindi pwede. Hindi ka pwede sumama. Si Jesus nagsabi doon. Diba? Kung sabihin sa atin ni Jesus, sabihin natin kay Jesus, Panginoon, gusto kong mapunta sa langit, hindi ka pwede. Ano sa ninyo? Hindi ka pwede pumasok sa langit. Diba? Pangit, nakakalungkot. Madidepress tayo. Pero hindi yun nandun sa kwento. Gusto niyang sumama doon sa mga lugar na pupuntahan nila next. And he said, he did not permit him, but said to him, go home to your friends and tell them how much the Lord has done for you. So, hindi niya nakuha yung gusto niya. Pero, may purpose si Jesus kung bakit hindi siya isinama. Ano yung purpose ni Jesus? Na pumunta sa mga kaibigan niya at ipakita sa kanila kung ano ang kabutihan ng Diyos na ginawa niya sa kanya. Diba? Anong ibig sabihin nun? Nagturo siya, nag-preach siya sa ibang mga tao. Baka tulad po dito sa atin sa Tuwika, hindi po lahat tayo tumatayo dito sa harapan na nagtuturo. Lahat po tayo nakikinig. Diba?
ang part po natin na bilang makikinig is yung part din ng lalaking yun. Na ang gagawin natin na tutungo din tayo sa ating mga kaibigan, sa ating mga kapamilya, anong ipapangaral natin sa kanila? Yung mga napapakinggan po natin dito. Diba? Hindi tayo sumasama sa mga iba't ibang mga preaching places. Diba? Pero pumupunta naman tayo, may mga pinupuntahan naman tayo mga lugar na maaari natin ibahagi ang salita ng Diyos. Tingnan niyo po sa verse 20. And he went away and began to proclaim in Decapolis how much Jesus has done for him. And everyone marveled. So hindi siya na dismaya, na hindi siya pinasama. Hindi niya sinabi na hindi naman ako sasama, wala na akong gagawin. Hindi ganon. Kundi, ginawa niya yung sinabi ni Jesus, pumunta siya sa Decapolis, sabi niya po doon, he began to proclaim there, at lahat ng mga tao na mangha doon sa mga napakinggan nila. Bakit? Dahil hindi pa pupunta si Jesus po. Hindi pa nila nakikilala si Jesus. Pero nung nangaral siya, nakilala siya ng buong bayan. Diba? Siya yung nag-introduce kay Jesus doon po sa lugar na yun, mga kapatid. So again, if God says no, may purpose, may dahilan ng Diyos kung bakit no ang sagot niya sa atin. And then people who did not get what they wanted, 70 men. 70 men? Tama ba? Tignan niyo sa Luke chapter 10, may ibang translation, 72. Yung iba, 70. So 70 or 72, yun po yung pagbabasayan natin. Selected for limited commission. Mapapagkahalan po natin po sa Book of Luke. Dito po sa translation na meron sa akin, ESV 72. Ewan po dyan sa King James kung 72 din or 70. Kasi may ibang translation talaga na 70 lang ang sinabi. 70. 70 dyan sa King James. Yan. So after this, sabi niya, the Lord appointed 72 others and sent them on ahead of him, 2 by 2, into every town and place where he himself was about to go. And he said to them, the harvest is plentiful and the laborers are few. Ibig sabihin po ng mga kapatid. Maraming gusto makinig, pero pumupunta na mangaral sa kanila. Yan. So, itong pinili niya po ito, 72, inutusan niya, verse 3, go your way. So, pansinin niyo po mga kapatid, go your way, behold, I am sending you out as lambs in the midst of wolves. Nakaka-encourage ba yung ganung salita? Hindi. Wolves. Diba? Lamb ka, tapos isusugo ka sa mga lobo. Ay, delikado, alam naman po natin, pag yung lamb, itinabi mo sa lobo, anong nangyayari? Kakainin yung lobo, kakainin yung lobo, yung tuka. So, imbes na siguro gaganahan silang pumunta, matatakot na. Diba? Pero kung pagpapatuloy po natin mga kapatid yung pagbabasa, sinasabi niya rin sa kanila, huwag kayong mag-alala, dahil kasama niyo naman ako. Diba? So, bakit niya sinabi lamb? Dapat maging lamb sila. Bakit maging tupa dapat sila? Kapag pakumbaba, hindi umaatake, hindi bumabawi. Subukan nyo, may makita kayong tupa dyan, sipain nyo. Ang gagawin, yung ganda, tapos tatakbo. Yung lobo, sipain mo. Sige, anong mangyayari sa'yo? Ikaw yung magiging ulam niya. Diba? So, kaya nga sabi niya, maging tupa kayo sa kanila. Kahit mga lobo yung mga makakasalubong yung makakaroon nyo, maging tupa kayo sa kanila mga kapatid. So, 70 men. Ang tanong, 70 or 72 lang ba yung mga alagad ni Jesus noon? Napakarami. Diba? Napakarami po nila mga kapatid. So, sabi po dito, did they become discouraged yung iba and turn back because they began to feel that they were not worthy to be chosen? Ganun ba yung ginawa ng ibang mga kapatid? Hindi. But they developed, sabi niya po dito, an attitude. They develop an attitude that to be submissive, sabi niya po dito, to be submissive to His will.
Hindi pumasok sa isipan nila na sana mag-fail kayo. May mga ganun kung minsan eh. Sabi na nila, ugali daw natin mga Pilipino yun. Yung crab mentality. Na imbes na gusto mong umangat, yung kapwa mo or yung kapatid mo sa iglesia, hihilahin mo pababa. Sana failure kayo, sana bumagsak kayo. Mga ganun yung mga sinasabi na which is na napaka-mali na ugali ng isa kong Kristiyano, mga kapatid. And punta na po tayo sa next. Continue tayo na. People who did not get what they wanted. First 7 deacons sa Acts chapter 6. Sa verse 1 po niya sinabi po kaagad yan. That may pinili ko mga apostol na maging diakono. Bakit? Yan nagkakaproblema po doon sa hanian, doon sa mga itutulong or yung mga kailangang ibigay na tulong doon sa mga balo. So pumili sila ng 7 lamang. Pero ilan na po yung mga Kristiyano sa chapter 6? Chapter 2, 3,000. Chapter 4, 5,000. Chapter 5, may mga naidagdag pa. Sabi ko doon mga kapatid, madami. Daily, naidadagdag. Chapter 6, marami na. But ilan lang yung pinili nila? 7 lang. Diba? Paano yung iba? Na-discourage din po ba sila mga kapatid dahil hindi sila pinili? Hindi. Sabi po doon, lahat sila, kung ginawa nila yung part nila, as one body of the church, ginawa nila yung part ng bawat isa. Next po is, panghuli, in choosing leadership, not all men are chosen. Sa 1 Timothy chapter 3, tawag ito, qualifications of an elder or deacons. Diba? Naibigay po dyan yung mga iba't ibang mga qualifications. Halimbawa, sa atin dito, hindi naman lahat qualified. Why? Because may mga single pa na lalaki. Diba? Hindi qualified ang lalaki. Kahit lalaki ka, kung single ka. Hindi rin qualified yung mga yakin. Diba? Hindi rin qualified yung may asawa ka na, wala ka namang anak. Diba? Hindi rin qualified yung may anak ka na, hindi naman Kristiyano. Diba? Diba? Hindi rin qualified yung mga new converts. Diba? Kahit lalaki ka, kung bagong baptize ka na, hindi ka pwedeng maging elder. May pinuntahan kami one time sa Tabuk. Nagulat ako dahil sabi ng preacher nila, may tanong yung sa Ilocano yan sinabi pero Tagalog. May tanong yung elder natin doon sa likod. Sabi niya, doon siya sa pinakatulong sa likod. Yung tanong niya, hindi ko maintindihan. Dahil sa tawag nito, tradition pala nila doon. Na yung kapag may sakit ka, pupunta ka daw doon sa mga matatandang mga babae. Hindi ko maintindihan din. Buti nandun si Brother Andy, siya yung sumagot dun sa tanong niya. At tapos, idadasalan daw, tapos gagaling na. Ako pa gano'n. Ewan ko baka alam niyo ako pa dahil taga-doon tayo eh. Sa Kalinga kayo. Hindi ko alam yung tradition na gano'n. Kumbaga, sa Bible, parang sabi ni Brother Andy, parang sorcery. Parang gano'n eh. Parang ang tawag yung albularyo. Parang gano'n. Pumunta ka sa albularyo para mapagaling sa karamdaman mo. Gano'n mga kapatid. So, yung pinagtataka ko doon, ginagawa daw niya. Pero sabi kasi ng preacher nila, elder nila doon. Kaya nagtaka ako, elder. Siguro yung ang sakit ng pagkaibigan mo. Kasi yung sa Upper Kalinga, may mga panglakayan, elders din nila, pero sa tribe nila, hindi sa group ng church. Yun, hindi nga ako. Yan ang pagkaiba nun. Kaya yung nagtaka ako ng una na sinabing elder. Tapos, habang nag-explain si Brother Andy, nasabi niya, hindi po to yung elder ng church na in-explain niya. Elder siya nung Sa tribe na yun. Ayun pala. So, kasi kapag elder ng church, tapos gano'n yung sinasabi, hindi qualified yun. Dahil hindi niya alam yung itinuturo ng Bible. So, yun yung pagkakaunawa namin noon mga kapatid. Doon sa una talaga, nagtaka kami. Kasama namin noon si Brad Andy Alexander. Kaya pati siya nagtaka din nung una. Pero nung huli na-explain it ko sa kanya. And then, why not all men are chosen?
Tingnan po natin dito mga kapatid, may nailagay po ako. Some may think they have longevity in congregations and therefore should be appointed. Tama yun na eh. Dahil daw, yung lalaki na yun, matagal ng member sa iglesia, pwede na ba siyang maging elder? Sa Bible mga kapatid, hindi kasama yun sa qualification. Hindi kasama yun sa qualification. And then, successful businessmen, qualified ba siya bilang elder? Ang tanong, saan? Sa 1 Timothy yun. Diba? Most popular, may artista, bawa gano'n. Artista si Brad Andy. Sikat siya sa buong mundo, bilang Pilipinas, buong mundo. Qualified ba siya as elder? Hindi. Diba? Why? Dahil hindi yun yung isang qualification ng isang elder. Diba? Mababasa po natin lahat sa 1 Timothy yung mga kinakailangang meron yung isang kalalakihan upang maging elder ng isang iglesia. Hindi dahil sa gusto natin siya maging elder siya na. Hindi. Dapat masunod niya lahat ng mga qualification na nakasulat po sa Bible, mga kapatid. And to conclude, sa lahat po ng nandito, not all are teachers. Sabi niya, my brethren, let not many of you become teachers, knowing that we shall receive a stricter judgment. Doon pa lang sa sinabi niya sa Tiago yun, pang gusto ko lang sabihin, ayaw ko lang maging preacher. Bakit? You shall receive a stricter judgment. Sabi niya, diba? Kung ano yung pangaral, hindi dapat ginagawa mo. O, di mas delikado kami. Hindi ko na rin. So, delikado pala yun. Not all are teachers. Not all are elders. Napatunayan na po yan. Not all are deacons. Not all are preachers. And yet, we are all servants of God. Not second class, but first class servants. Lahat po tayo pantay-pantay. Wala pong mas mababang tingin ng Diyos po sa atin. We should be willing to do what we can to serve God. Willing to encourage others in their work as well. So, kung hindi ka elder, encourage mo yung mga elder. Kung hindi ka preacher, encourage mo yung mga preacher. So, prayer leaders. Serving for the right reasons and for the common good of carrying out the Lord's will on this earth. At pangulit mo natin mga kapatid, here are some of the great biblical statements. Napakaganda po ng mga sinabi nila, mga tugon nila sa hiling ng Diyos. Si Isaiah, sabi niya po sa chapter 6 verse 8, also I heard the voice of the Lord saying, whom shall I send and who will go for us? Then I said, sabi niya, here I am, send me. Ano yung tinuruan ni Brad Jeremy noon? Here I am, send someone else. Pagkala si Moses, diba, nandito ako Panginoon, pero maputos ka lang ng iba, di ko kaya. Hindi, gano'n. Here am I, send me. Samuel, sabi niya, speak, your servant hears. Tusan mo, Panginoon, kikinig ako kung masasabihin mo sa akin. And then a woman with alabaster flash, sabi niya, containing costly oil of Bethany, she has done what she could. Sabi po ng ating Panginoong Jesus, kanino? Kay Judas. Sabi niya kay, di ba si Judas, sabi niya, kung kinuha na lang natin yung papagong yan, kasi binenta natin, dinagpapera pa tayo. Pero sabi ni Jesus, no, she has done what she could. So sa ating lahat ng mga kapatid, hindi lamang sa mga tumatay sa harapan, gawin natin lahat ng ating makakaya para lumago ang iglesia ng ating Panginoon. Ganun lamang po mga kapatid, magandang umaga po sa Tumuha na po tayo sa ating Lord's Supper.